Siguro dumaan ka doon sa kapitbahay natin na tindahan. Ang binigay mo pulang to. Saan kaya sa kapay iba nito? Saan kaya? Tayo na natin mga kapit. Nag-iisip pa tayo. Paano natin sasagutin yun? Ito kasi ito. Walang babayaran, kurente, tubig, tuition, sasakyan. Dami natin babayaran. Siguro, doon sa opisina, may mga ano ka doon. Baka binibigyan mo. Diba? Di natin masisi yung babae kasi si Maria Magdalena ay. Sabi ng Panginoong Hesus, babae, ba't ka umiyak? Ang sabi naman ni Maria Magdalena, kung ikaw po ang nagnakaw sa katawan ng Panginoon, inakusa na niya ang Panginoon na siya nagnakaw. Sila, marami ang posisyon mga kapatid. Ang babae, rapid fire yan. Sa atin, siguro siyang lang. Pero tayo magsalita, iiyak yan, magdadabog yan, nasasaktan yan. Kasi yung babae, pwedeng magsalita, kahit hindi mag-isip. Wala namang babae dito eh. Kaya malaya nating magsalita laban sa kanila. Alam niyo mga kapatid, kaya pag ang isang babae sobra na magsalita, ang daming sinasabi. Sinasabi niya mo agad, tumahimik ka! Sabi, may bibig naman ako, dapat ako magsasalita. Magdaldalan, isa! Dalawa! Sige, hindi ka kapatid hanggang 1,000, hindi ka nagkakot na tahimik. Kaya nga, live with your wife with understanding. Kasi ang ugali ng mga yan nakakunik sa buwan. Full moon, half moon. Maraming sinasabi, nag-iisip ka pa rin paano magsinungaling. Naalala ko yung isang AFF natin, isang mail natin, yung misis niya masyadong madadap ba? Ang lalaki, pag hindi na kaya yan, umalis ng bahay yan. Papuntang labas. Marami sinasabi yung misis niya, nahirapan siya magsagot. Nang nakasakay na siya ng kanyang motor, naisip niya, ganito pala. Babalik ako, sasagutin ko yun. Kaya we need understanding. Kahit ganyan yung mga misis natin, mga kapatid. Tanggapin mo na yan. Huwag ka nang magsalita ng masama. Kasi ugali talaga ng mga misis, daming reklamo. Daming reklamo sa buhay, mga ngailangan, lahat na. Sabi nga ng isang mister, dami kang reklamo sa akin. Totoo naman talaga. Ako nagtahimik lang. Hindi nga ako nagreklamo, sobrang taba mo na. Ayaw ko na magiging husband more. Bakit? Yung misis ko walang trabaho sa bahay. Ako, buong araw dito, 8 hours a
3 ng madaling araw, nagluluto para sa mga bata. Tapos yung mga bata tulog pa, dinala sa banyo, binuhusan ng tubig, sigaw ng sigaw. Naglansa ng uniform, nagsuot ng sapatos. Tapos nag-anda ng baon. Inahatid sa school, pagdating sa school, bumalik. Inayos yung bahay, nilipit yung mga kulambo, yung mga... At tapos, naghanda ng pagkain at habang naghanda mga kapatid, maraming labahan. Daming labahan dito. Nagpagkain muna sa kanilang mga hayop, sa mga irog, sa mga iring. Mga tao. Sinusuga pa yung mga kalabaw, kambing, sipin, dahil. Sabi, dami ka trabaho ng misis ko. Nag-start na siya maglaba. Pagtingin niya, alas 11 na po. Sunduin ka na sa school ang mga bata. O, sinunod niya. Balik na naman siya. Nagluto naman siya ng lunch, mga kapatid. Tapos doon, pinatuloy niya yung mga gawain niya sa bahay. After 1 week, sabi niya, di ko kaya to. Mamamatay ako dito sa bahay. Paulit-ulit, pabalik-balik ito mga trabaho. Ang liliit, pero kailangan mong gagawin. Ayaw ko bumising na maaga. Ayaw ko magsugal ng mga hayop. Ayaw ko magluto ng pagkain. Parang walang Hindu na to. Maghugas pa ito ng pinggan. Sabi ng Panginoon, ano? Ayaw ko na, Lord. Dami palang trabaho ng misis dito sa bahay. O ano? Ibalik mo na lang ako. Ako'y magiging husband. Ulit magtrabaho ako. Okay. Pero mayroon tayong problema. Ano? Buddhist ka. Magpapalit ng trabaho mga kapatid, baka magpubuntisa tayo. Alam niyo mga kapatid, ginusto natin na magkaroon ng misis. Ginusto natin yan. Kung ano yan, wala ka na magawa. Pagtiisan nyo na namin. May kinasal ako after 1 year. Ang sabi niya, Pastor, nagsisisi talaga ako. Bakit? Nagsisisi ako, bakit siya ang pinili ko? Ikaw ka nag-invite sa akin para magkasal sa'yo. Oo, Pastor, pero nagsisisi ako. Kinausap ko yung misis niya, ano bang ginawa mo? Ba't si Mrs. Terwin, medyo nanlamig sa'yo. Sabi niya, baklat naman kasi yan. Kaya nga, sabi ni Paul, don't you know that all unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Amen. That is Right. in 1 Corinthians chapter 6 na siguro. Ang sabi ni Pablo, you were idolaters, you were adulterers, mga lasinggero kayo, masasama ang buhay niyo. Ang sabi niya, such were some of you. Kaya dito marami nakaupo, such were some of you. May nakaupo dito, mga palakiro, mga playboy. May nakaupo dito na singgero noong una. May nakaupo dito mga sugarol, mga sabongero. Kaya sabi ni Paul, such were some of you. Amen. Ganyan kayo nung una. Amen. But you are sanctified, justified by the name of Jesus Christ.
apparently that when God created Adam, it was Adam. No Eve. Si Adam lang talaga. At nang ginawa siya ng Diyos, he was given all the dominion over God's creation. And every day, God walked with Adam every morning. Kaya napakaganda sa buhay. Ngunit nagiging malungkot si Adam. At alam na ng Diyos ano ang dahilan. Kailangan niya ng kasama sa buhay. Kaya hindi ang Diyos kumuha ng isang dakot at ginawang babae. Kinuhaan ng Diyos, pinatulog si Adan at binali yung isang tadyang. Tandaan yung isa lang. Isang tadyang lang, ha? Bakit yung iba sumra? Isang tadyang lang. Kung may extra man, gawin yung bulalo yun. Isang tadyang lang kinuha. Galing sa giving niya dan, mga kapatid, and out of it, God made a woman. Diba? Napakaganda. Extension talaga natin yung asawa natin. She is a very part of us. Kaya ginawa ng Diyos habang nakatulog si Adan. Maganda talaga Diyos para isang anesthesiologist bago mag-opera. As anesthesia muna. Marami mga pastor natin mag-opera. Buhay na buhay pa yung membro. Inuoperahan na. Walang anesthesia. Huwag kayo mag-opera ng membro na walang anesthesia. Petisyonan talaga kayo dyan. Nakatulog at ginawa ng Diyos na maganda yung babae. At maganda na pinatulog ng Diyos yan. Kasi kung gising yun, Lord, huwag ganyan. The Lord, wala. Kaya kapatid, tulog si Adan. Nang nagising siya, dinala ng Diyos ang babae doon kay Adan. Kaya yung mga misis nyo, dala ng Diyos yan. Amen. Ganyan na lang, sasabihin natin. Blessing ng Diyos yan. Dinala. At si Adan ay nagising at nagsimulang magsalita. Salamat na may babae. Nagsimulang nagsalita si Adan. At sinasabi na, you are now bone of my bones and flesh of my flesh. Thou shalt be called a woman because you were taken out of man. Praise God. Sabi ni Brother Tilly, Adam sleep single and wake up married. Praise God. Kaya sa buhay natin, magiging malaking, hindi yan lang blessing yung blesses. It's a part of you of which God designed. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Kaya si Adan, mga kapatid, may kasama na at nagiging masaya siya. At nung ang Diyos at si Adan ay magkasama, out of the sin yung demonyo. Wala. Pumasok na lang ang diablo ng Diana si Eva. Because devil cannot work against someone stronger than him. If we walk with God, we are stronger than the devil. Because greater is He that is in you than he that is in the world. Amen. He works on a weaker beast. And the wife is the weaker beast. Sabi nga ng isa, di yan weaker beast, pastor. Ano pala? Wicked beast kung subra ka naman. Sayang. Likewise, husbands, will with your wife according to
knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Praise God. Kaya mga kapatid, the devil works on the weaker vessel. Nakipag-usap siya kay iba, and then the downfall begin. At gusto kong pansinin niyo, when God pronounced the judgment, it all starts with Adam. Because when God gives blessing, it all starts with me. Pag kayo yung asawa, you are the mystery, you are the husband, God will provide blessings through you, to your family. Amen. Yan ang tama. Hindi kailanman kinausap ng Diyos si Sarah at sinasabing, you will be blessed, I will bless them that bless you. God told and said to Adam, to Abraham, I will bless them that bless you. I will curse them that curse you. It never says to Sarah, mga kapatid, at kay Jacob, wala. Kaya, importante talaga ang role ng mga tatay sa tahanan. You are the priest in the house. Amen. You are the leader in the house. You will act as a man responsible to God, and we have accountability with God. Amen. Kaya kung mag-asawa na tayo, lahat ng blessings papasok dyan pamamagitan ng mga husband. God will never bless your wife to bless you. Binaligtad mo eh. Ang tagapagkain ni Eva ay si Adan. Ngunit nang siya natisip, ang tagapagkain kay Eva ay si Diablo. At baligtad na, siya na nag-feed kay Adan. Kumain ka rin. That's not the way it used to be. Praise God! Kaya kayo mga lalaki, tunay na lalaki, kailangan pakainin yung pamilya nyo. You are God's blessing. Amen. Dahil sa ating tahanan, mga husband, pugihan yun mo, ba't di mo magtinaman? Huwag kayong pagdamag-damag. Amen. Huwag niyong hayaan na si Mrs. ang bumuhay sa'yo. Baliktad yan. Amen. Lahat ng mga Mrs. na mga breadwinner kinausap ko. Nagustuhan mo pag-roll mo? Pastor, kaya ko mapagkain ng pamilya ko, pero I feel bad that I'm out of place. Na hindi ko naman talaga responsibility dito. Ba't napilitan lang ako? Kasi yung mister ko, ayaw magtrabaho. Yun. Diba, kailangan mga mister marunong tayo magsibak ng buto. Kailangan tayo mayroong pagkain sa tahanan. Kailangan pagbukas ng rib natin yung mga anak natin, mamili na lang anong inumin. May Coke, may Orange, may Sito, may Yakult. Ganyan naman talaga eh. Masaya ka pag ang misis mo hirte. Oh. Huwag mong sabihin magtaba. Masaya ka pag ang misis ang mga anak mo, mga kapatid, very healthy. Pag yung anak mo, mga kapatid, maraming bulati ang tiyan. Oh. Lumuluha yung mata. Oh. Lumalaki yung tiyan. Hindi mo hindi yan. It represents sa'yo na hindi ka maganda nga ba ng tahanan. That's right. Pwede mo naman purgahin yan. Maraming bunga ng diabetes yan. Ang dinisindi mo, yung misis mo eh, mukhang tutulong. May mga mister pa, ayaw mag-remit. Yun. May mga mister ayaw mag-remit. Kailangan bibigyan niyo talaga yung misis niyo. Kahit kayo ang humahawak ng budget. Sasabihin mo, sige 70%. Akong may hawak nito, yung 30% bigay ko sa'yo. Masaya si misis. Sa sobrang saya. Ang daming mga siyapis. Dumating. Yung misis ko nga,
Buti naman wala rito. Yung misis ko nga mapatid, sunod-sunod yung mga online at saka yung mga, sabi ko, ano yung kanina? Ay, yung gamit naman ng babae. Ano yung kanina? Ayun, gamit ng mga kabataan na ako. Yung sunod, gamit mo. Diba? Ang babae, kailangan ng pera dapagkat mayroon silang bibilhin pang sarili nila. Maya naman kayo bibili doon. Oh, pabili na naman. Whisper. Bibigyan mo ng pera mo. Praise God. Marami talaga nagreklamo mga misis nyo ba? Hindi kayo marunong magbigay ng budget para sa kanila. Oh, praise God. Kailangan po yung kalimutan nyo. Kailangan panuhin nyo ng bahay nyo mga kapatid na kung dami mong nabibili para sa kanila. Di ba? Gamit pang babae, malaking bagay yan sa kanila. Amen. Praise God. Kaya makikita natin mga kapatid na ang lalaki, you are the head of the family. Amen. God never speaks to your wife. He will always speak to a man. Amen. Kakausapin ka talaga ng Diyos. Anong mangyayari sa pamilya mo mga kapatid? You are responsible. Huwag mong sisihin sino-sino. You are responsible for your children. You are responsible for your wife, mga kapatid. Kaya you are God's vessel, mga kapatid, na kailangan puspos ka ng Espiritu, puspos ka ng karunungan, para mayroon kang maibigay sa iyong asawa at sa iyong mga anak ng mga spiritual na bagay. Amen. Maraming vessels sa ating tahanan, mga container na walang laman. Kailangan lalagyan natin ng laman. Ang unang container yung asawa. Kayo nang bahala rin na bagay niyo doon. Feel here with love. Always say to your wife, I love you. Kahit wala na sa isip mo. Yakapin mo, sunditin mo ang gilid niya mga kapatid. At yakapin mo yung liig. Liig na lang. Liig. Oh, yakapin mo yung liig. Kasi yung biwang hindi. It doesn't matter. When the church filled, mayroon na yung presbyter, matalaga. But when your family fails, yun ang malaking problema. Kahit may revival tayo, pero sa puso mo, guilty ka pa. That's right. Hindi mo masolve yung problema sa relationship iba. But just bring it in prayer. Amen. Kasi when you bring it in prayer, it might not be solved right away, but the burden become lighter every day. Amen. Amen. God is so concerned with family. The first builder of the ark was Noah. And he remained as a builder for 120 years. It is because for his family. Umalis na yun siguro yung iba, pero yung family niya ay nananatili. God has decided to cleanse the world through water. And he has decided to do it. But Noah raised his hand, and Noah found grace in the sight of God. Amen. Amen. You can save your family if you keep on raising your hands to our God. We are surrounded by a violent society. We are surrounded by a wicked society. The Bible said there was violence
family is. The church is being described as a family of God. Once you receive the name of Jesus Christ, being baptized in the name of our Jesus Christ, mga kapatid, you receive the Holy Ghost, you become a member of the household of faith. We have the blood of the Lamb, as what our preacher, Pastor Banyas has said. We have the Spirit and we have the name of the family. The name which is above every other name. That everyone who are baptized in the name of Christ have put on Christ. Amen, amen. Time of Lot, ganun din. He will destroy Sodom and Gomorrah with fire. Susunugin niya ito. Sabi ng Diyos doon, umalis ka dyan, susunugin mo yan. Ayaw maniwala niya doon. At kung sabihan niya ang kanyang mga sakop sa bahay, parang ayaw din maniwala. Akala nila na gano'n lang. Nagbibiro lang sila. Kaya dumating yung mga anghel. Hinila sila out of Sodom at Gomorrah. At hinila din nila yung mga anak nila. Why? Ayaw maniwala eh. Kaya kailangan hilahin palabas, sapagkat judgment will not begin until Lot and his family will be out of Sodom and Gomorrah. Amen. Kaya sa panahon ito, tayo ay parang si Lot. Parang ayaw natin maniwalang susunugin talaga ang mundong ito. Kaya the Spirit of God is a compelling force. Hinihila tayo. Praise God, palapit sa Panginoon. Amen, amen. Hinihila tayo. Amen. We feel that the Spirit of God is compelling us na tayo ay maglilingkod sa Diyos ng buong katapatan. Amen. Anong problema sa Sodom o Gomorrah? Hindi pa umabot ng 120 years yun. Quick judgment yun. Mga ilang araw lang, kapatid, ilang buwan. Sinunog ang Sodom at Gomorrah. Anong kasalanan doon? It's homosexual. Kaya nandito tayo. You must be busy of the Holy Ghost. You must be busy of God's power. Because that is the only way we can raise up the standard of God. If the enemy shall come like a flood, we will raise up the standard. Judgment begin. Kaya ang spirito na ma-preaching ngayon, mga kapatid, it's either night or day. Huwag na kayo masaktan yan kasi yan ang tunay na preacher. Amen. We are not just motivational speaker. We are not just a resource speaker, mga kapatid. Preacher natin, pastor nyo, unwinding preacher. Amen. Yun ang kailangan natin because only the unwinding of the Lord can give us power to fight against the works of the devil. Amen. Kaya tayong mga leaders at mga opisyal, ingatan yung mga youth. Kasi yung mga youth, the employees ng mga YouTube yan. Lahat na nakita nila dinadala sa church. Kinukupya yung doctrina yan. Nagagalit pa kung hindi pa ulitin ng mahaba. Tingnan mo yung mga tugtog na ating kabataan, normal pa ba yan? Tingnan mo yung mother. Tingnan yung mga artist. Normal ba yan? Pumasok na ang mundo sa iglesia dahil yung mga pastor ay hindi po vigilant ba? You will decide anong awit kayo sa church. Don't let them decide.
Kaya dito na sa ating conference na to, makinig kayo mga tatay. Anong pinapakain mo sa mga empty vessels? Yung anak mo, empty vessels yan. Bakit pag lumaki, ay nagagalit sa ministry? Pag sabihin mo mag-Bible ka, ayaw ko. Kasi nakikita kong kaharapan natin noong una. Pero ngayon ganda naman buhay. Ayaw ko pa rin. Kasi kayong mga pastor dito, palagi kayo nag-aaway. Ikaw, binanatan mo yung kaibigan mo, pastor yan. Kaya sabi ng isang preacher, yung anak ko talaga, pag conference, masama yan. Kaya kinanong ko yung anak ko, ano nagustuhan mo sa conference? Gusto mo yung pagkain doon? Hindi. Marami naman pagkaon dito eh. Pag sumasama, nagustuhan mo yung mga preaching, gustuhan ko Caribbean. Ano pala gusto ko? Yung business meeting. Bakit? Nagsisigawan yung mga pastor. Be responsible. Hallelujah. Praise God. Pag maghanap ang Diyos ng hari, kagaya kay paghanap niya na maging hari kapalit ni Saul. Ang sabi ng Diyos kay Samuel, huminto ka na sa pag-iyak niya. You already know that I rejected Saul. Stop praying for him. Mag-ingat tayo. Preacher man tayo o member ng church. When someone is no longer praying for you, because God tells them so, you will end your life in miserable way. Sabi niyo, 1 Corinthians 16, stop crying for Saul. You have already known that I have rejected him. Now, rise up. Pumunta ka sa bahay ni Jesse, sapagkat doon ay may nasumpungan akong hari. Pagdating niya sa tahanan ni Jesse, sabi niya, palinyahin mo yung mga anak mo. Unang naglinya yung panganay. Sabi niya, this is God's anointed. He is a very smart man, very strong, has a very a leader figure. Ito na talaga. Kunin ko na itong sungay at bubuhusan ko na ng anointing. Ang sabi ng Panginoon, stop it! I don't choose that man. Sabi niya, ganda naman eh. Okay naman, Lord. Stop it. Sabi niya, JC, mayroon pa kayong anak? Meron. Maliit man yun. Sabi ni Samuel, go and fetch him. We will not sit down until he comes. Sa kanyang statement, he already meant that David will meant to be a king. Amen. Because when king arrive, you must keep on standing. Hindi ka pwede umupo habang hinintay mo ang hari. Kaya sabi ni Samuel, wow, lagi sa umupo. Hintayin natin siya. Pumunta siya, sabi, Samuel, pinauwi ka. Bakit? Mayroon kayong bisita, si Propeta Samuel. Kailangan pa ba kung umuwi? Umuwi ka na. Sabi niya, sandali lang, ayusin ko lang dito. Mayroon akong mapagkatiwalaan sa lahat ng mga tupa. Yun ang magandang pastor. Aalis na kayo, walang nagkagulo yung church dahil di alam sino preacher. Di alam kung sino song leader. Ayusin nyo. Sabihin nyo, Sunday wala ako. Ang ating preacher ay ganito. Huwag mong sabihin, aalis ako, kayo na bahala dito. Dumating si David. At nang nakita siya ni Samuel, namumula yung pisngi. Parang pisngi ko, namumula siya. Namumula o namumutla. At ang sabi ni David, ano po yun? Aba, bakit mo ako pinatawag? And the Lord said to Samuel,
He is the King. Amen. When God needs a pastor, God will come to your family. When God needs a presbyter, He will come to your family. When God needs a leader, ang pamilya niyo'y pupuntahan ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! God said to Samuel, you are looking on the outer, but I'm looking on the inside. Amen. Praise God. We need preachers, leaders, not on the inside, not on the outside qualifications. Dahil sa hindi ito, ako dati dahil Doctor of Theology, Doctor of Divinity, walang mga sama dyan. But it will not increase your anointing. Ganyan na tayo mga kapit. God is not looking how smart you are. God can never walk with people, even though smart kayo. Pag hindi kayo marunong mag-humble, hindi kayo. At hindi naman hinahanap na Diyos yung mga handsome. Ay naku, kung handsome lang ang pipiliin ng Diyos, ilan lang tayo, Pastor Cesar? Ako. So, we are glad that God calls us and qualifies us not of who we are, not of who we were, mga kapatid, but because God delights to work on humble people. Amen. Hallelujah! For God resists the proud, but He gives grace to the humble. Hallelujah! Kaya, can I ask a question like this? We are on the year 2054. If you add 50 years today, for 2024, anong years na? 2024 plus 50. 2074. That's a very long way to go. At on that year, 2074, kayong lahat patay na. Wala na. Wala na. O, Pastor Sita, 60 na yan. I-plus 50 mo, 110. Wala. Wala na yan. Oh. Si Pastor Rosario, hindi lang mo, 60 na rin. 65? Ay, pinabaan mo eh. Kahit ganun. 55 plus year 20, 24 plus 55, ano ka na lang eh? 105. Lalong puputi yung buhok mo niyan. Wala na tayo! Amen. But the sad fact is, we don't know how much days or years left for you. Hindi mo alam kung ilan na lang araw, buwan o taon ang nasa iyo. And you never know na bukas o sa sunod na mga taon, wala ka na. You never know about it. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, the numbers of all this are in the hands of the Lord, and He put balikin ano na. Nagutang siya ng utlan ng nabi nato makatok. Amen. Balikin yung ano. Naglagay siya ng utlan. Ano yun? Hadlang. Hangganan. Na hindi mo kaya ang tawirin. Ako ngayon, 40 years old plus 50. Pagbigyan. Kahit example man lang. Wala na natin. Kaya this is the people of God. Amen, amen. Maraming busy sinasabi ko.
Kung kayo worldly, huwag kayo mag-isip, manalin kayo. You go where your heart goes. Amen. Sabi ng Biblia mga kapatid, for to be carnally minded is death. And they that are on the flesh do minds the thing of the flesh. And they that are on the spirit do mind the things of the spirit. For a carnal mind is an enemy of God. How can you be a spiritual man if you are a carnal man? And how can you go to heaven if God is your enemy? Kaya kaya lang mga kapatid, limasin mo na yung utak mo. Kahit Sunday, negosyo ka pa rin. Kahit Sunday, nagninegosyo, nagtatrabaho. Lahat na lang sa'yo. Lunes hanggang Linggo, wala na lang sa Panginoon. Huwag natin baliktarin yan. Ang sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. Amen. Huwag na baliktarin yan. Anong unang ginawa ng Diyos? Tubig o dagat? Tubig o dagat? Tubig o isda? Siyempre, kahit Diyos yan, inuna talaga yung tubig. Kasi order yan. God is a God of order and never of confusion. Amen. Anong inuna ng Diyos? Babae o lalaki? Lalaki. Siyempre, priority din ng Panginoon. Amen. Pag dito, instant ka rin, sasabihin ko talaga, ginawa kayo ng Diyos. Pag hindi conference, naging maganda ang mundo dahil sa inyo. Pag preach ko ng Diyos ka, sasabihin ko, ang gaganda ng worship nyo, para kayo mga palaka, talon ng talon, sigaw ng sigaw, eh wala naman kayo, naintindihan. Ano naman kayo, Paris, dinrano na emotion. Pag tayo ng preaching, natutulog yung iba. Pag tayo na ng speaker, pag tayo na ng Holy Ghost, mga kapatid, hindi yan pumunta ng altar. Galing sa pagkatulog, pumunta mga keyboard yan, tutugtog yan. Ano ba? Sa conference, we are not here to play. Amen. Amen. We are here to show our talent. God work with doctor. Sa church, may pastor. Kung ano ka sa mo, hanggang doon ka na lang. Huwag kang magiging advisor ng pastor. Kasi yung mga pastor natin, ang sabi ng Diyos, I will give you pastors according to my heart. Amen. Before we close, mga kapatid, 13 seconds lang tayo, pero kinuha ni Pastor Eugene yung 30 minutes. Wala na, pray. Next conference na natin, pag-usapan ito. Pag-conclusion ko sana mga kapatid. Tumayo po rin po tayo lahat mga kapatid.